Naalala ko pa, nang marinig kong pinaplano nilang baguhin ang testamento, kasama ang aking asawa at biyenan. Akala nila hindi ko alam. Ang bahay na pinagtulungan naming itayo, ang mga lupaing pinaghirapan namin, ay bigla na lang mawawala. Parang kutsilyong tumarak sa puso ko, pero kalmado lang ako. Ang tahimik kong pagmamasid ang aking sandata. Hindi pa nila alam na ang laro ay nagsisimula pa lang at hindi ako ang magiging talunan. Ako si Elena, 58 taong gulang. Sa loob ng mahigit 3 dekada, ako ang ginang Elena Valderrama, asawa ni Marco at manugang ng respetadong si Don Ricardo Valderrama, ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Sa mata ng marami, mayroon akong lahat ng pangarap ng isang babae, karangyaan, pangalan, at tila perpektong pamilya. Ngunit sa ilalim ng karangyaan at ngiti, may itinago akong matinding sakit at pagdududa, mga pasakit na tila ba ay matagal nang nakalibing sa kaibuturan ng aking puso. Ang gabing iyon ay isa sa mga engranding selebrasyon, ang anibersaryo ng kumpanya ni Don Ricardo sa isang marangyang hotel sa Makati. Nasa piling ako ng mga kilalang tao, mga mukha ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng mga tawanan at salu-salo, may kakaibang bigat sa aking dibdib. Nakaupo ako sa aming coffee table, pinagmamasdan ang bawat galaw ng aking asawa, si Marco. Hindi na ako bata para hindi mapansin ang bawat galaw niya. Nakita ko, sa pamamagitan ng maliit kong salamin sa compact powder na hawak ko, ang bilis ng kamay niya nang ilagay ang kakaibang likido sa baso ko. Ang puso ko ay tila yelo sa lamig, ngunit ang aking isip ay nanatiling matalas, nagmamasid. Pagdilim ng ilaw, sa gitna ng pagpapalit ng mga video presentation, gumalaw ang aking kamay, mabilis at tahimik. Kaliwa sa kanan, kanan sa kaliwa. Hindi ko ininom ang baso na para sa akin, kundi ang para kay Katrina. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na ako ang dating Elena. Ang dating Elena na tahimik lamang na nagtitiis, ang dating Elena na nagpapabulag sa pagmamahal. Ngayon, iba na. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang gabi ng kaguluhan, hayaan ninyong balikan ko ang mga pangyayari na nagtulak sa akin sa puntong iyon. Hindi ito nagsimula sa isang iglap, kundi dahan-dahan, unti-unting lumason sa aking buhay. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakakaraan. Madalas siyang umuuwi ng hating gabi, amoy pabango ng iba, at palaging may dahilan na meeting POT business trip. Sa una, pinaniwalaan ko dahil ganoon naman talaga ang buhay ng isang negosyante. Ngunit sa paulit-ulit na pagkakataon, ang mga maliliit na butil ng pagdududa ay nagsimulang maging isang malaking buhangin sa aking kalooban. Ang mga misteryosong tawag sa telepono na agad niyang pinapatay kapag nakita niya ako, ang kanyang biglaang pagiging abala tuwing weekends, lahat iyon ay nakadagdag sa aking pag-aalinlangan. At pagkatapos, dumating si Katrina de los Santos. Hindi ko malilimutan ang unang beses na nakita ko siya. Sa tanggapan ng aming kumpanya, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa lang akong matandang webles na nakaharang sa kanyang daan. Bata, maganda, at may matatalas na mata, siya ang kabaligtaran ko. Naramdaman ko agad ang kakaibang presensya niya. Noon ko palang naramdaman na hindi lang siya isang simpleng empleyado. Siya ang dahilan ng aking pagdududa, ang simula ng aking paggising. Ang nakangising iyon sa kanyang mga mata, isang ngiti na may bahid ng paghamak, ay nagtanim ng buto ng paghihinala sa aking puso. Ang pagdududa ko ay lumalimpan nang matuklasan ko ang isang bagay na nagpakulo ng aking dugo. Isang umaga, habang inaayos ko ang jacket ni Marco para plansahin, may nakapa akong matigas at malamig sa bulsa. May kung anong kumirot sa aking dibdib, isang hindi maipaliwanag na kaba. Inilabas ko iyon mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bote, walang label, naglalaman ng likidong walang kulay. Parang tubig, ngunit alam kong hindi. Ano ito? Bulong ko sa aking sarili, habang ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote. Hindi ito ordinaryong bitamina, iyon ang sigaw ng aking intuwisyon. Paglabas ni Marco mula sa banyo, tuwalya lang ang nakabalot sa bewang,
agad siyang natigilan nang makita ang hawak ko. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, mula sa pagiging sariwa pagkatapos maligo ay naging matigas at kinabahan. Nagmadali siyang lumapit sa akin, ang boses niya ay mas mataas kaysa karaniwan. Kinuha niya ang bote, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bakit mo hinahalungkat ang bulsa ko nang walang paalam, Elena? Pinilit niyang humiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabi niya, bitamina lang yan, pampalakas. Alam mo naman kung gaano ako kabisi sa trabaho. Inirekomenda ni Katrina na maganda raw ito para hindi ako madaling mapagod sa party. Muli ang pangalan ni Katrina. Ang babaeng naging personal secretary ni Marco 6 na buwan pa lang ang nakalipas. Bata, maganda at ambisyosa. Mula nang pumasok siya sa kumpanya, nagbago si Marco. Hindi ako tanga. Hindi ko pinaniwalaan ang dahilan niya. Alam kong may namamagitan sa kanila kahit wala akong konkretong ebidensya. Ngunit ang bote na walang label at ang kanyang biglaang pagbabago ng ugali ay nagsasabi sa akin ng katotohanan. Bitamina. Nagtanong ako, tinitigan siya ng buong pagdududa. Kailan pa nagbebenta ng bitamina na walang label at walang pag-apruba ng EC ng Pilipinas? Ang aking tinig ay kalmado, ngunit sa loob ko ay kumukulo ang galit. Nagsimulang magmadali si Marco sa pagbibihis. Nagpatuloy siya sa pagsisinungaling, sinasabing galing pa sa ibang bansa at mas epektibo. Ngunit kitang-kita ko ang kanyang mga kamay na gumagalaw ng walang dahilan, ang kanyang mga mata na hindi makatingin ng diretso sa akin. Alam kong nagsisinungaling siya, at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nagpatunay sa aking mga hinala. Ang bawat salita niya ay patalim na tumatarak sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay napuno ng lungkot at pagkabigo. Ang taong pinakasalan ko, ang ama ng aking mga anak, ay kaya akong lokohin ng ganito. Ngunit sa gitna ng sakit, isang matinding pagpapasya ang nabuo sa akin. Hindi ako mananatiling tahimik. Hindi ako magpapabulag. Babantayan ko siya, at ang katotohanan, anuman ito, ay ilalahad ko. Dumating ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Don Ricardo Valderrama. Isang marangyang hotel sa Makati, punong-puno ng mga negosyante at matataas na personalidad. Ngunit para sa akin, isa lamang itong entablado, isang lugar kung saan ang mga maskara ay isusuot, at ang mga tunay na mukha ay maitatago. Pagkababa pa lang ng kotse, iniwan agad ako ni Marco. Hindi man lang ako inalalayang bumaba habang nagkakaproblema ako sa aking mahabang gown. Tumuloy siya, na para bang may mas mahalagang taong hahanapin. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa gitna ng karamihan ay tila ba humawak sa aking lalamunan. Ngunit pinigilan ko ang sarili kong ipakita ang anumang kahinaan. Ang ganitong pagtrato ay hindi na bago sa akin. Hindi nagtagal, nakita ko na ang hinahanap niya, si Katrina, nakasuot ng napakatingkad na pulang gown, mas mahal at mas agaw pansin kaysa sa simple kong blue dress. Nilapitan niya kami, ang kanyang mga takong ay parang nagmamartsa, puno ng kayabangan. Magandang gabi, Director Valderrama, bati niya kay Marco, na may kasamang malanding kindat. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, ang ngiti niya ay naging bahagyang mapanira. Kumusta po, Ginang Elena? Akala ko mas gusto ninyong manood ng mga teleserye sa bahay kaysa sa ganitong event ng kumpanya. Ninisian ko siya pabalik, kalmado, ngunit ang aking mga mata ay matalim. Ako ang may bahay ng direktor. Natural lang na nasa tabi ako ng aking asawa. Mas nagtataka ako sa iyo, isang kalihim na mas magarap pa ang suot kaysa sa mismong may bahay. Nagtatrabaho ka ba o rumarampa sa fashion show? Natahimik siya ng bahagya, ngunit agad ding nakabawi, ang kanyang ngiti ay naging mas pilit. Nang dumating si Don Ricardo Valderrama, ang aking biyenan at presidente ng kumpanya, sinalubong niya si Katrina ng isang yakap at halik sa pisngi, na labis para sa isang amo at empleyado. Salamat, Katrina. Kung wala ka, hindi magiging matagumpay ang event na ito. Ikaw talaga ang pinakamahalagang asset ng aming kumpanya,
sabi niya, habang ako ay tiningnan lang niya ng bahagya at sinabing, "Oh, Elena, dumating ka rin pala. Akala ko busy ka sa bahay." Marco, siguraduhin mong hindi gagawa ng anumang kahihiyan ang asawa mo ngayong gabi. Ang sakit ay tumimo sa aking puso, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid, ang aking mukha ay walang anumang emosyon. Sa gitna ng aking pait at pag-iisa, may lumapit sa akin, nag-aalok ng baso ng tubig. Si Atty. Paulo Reyes, ang aking matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, na ngayon ay abogado ng aming kumpanya. Mukhang kailangan mo ng pampalamig, Elena, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Nakita ko ang babaeng iyon sa pulang damit. Lalo siyang nagiging matapang. Mag-ingat ka. Nasa table 8 lang ako kung sakaling kailangan mo ng legal na tulong o anuman. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas, isang sinag ng pag-asa sa dilim na bumabalot sa akin. Sa wakas, may isang taong tapat na nagmamalasakit. Agad akong nilapitan ni Marco, inihila ang braso ko. Ano ang pinag-uusapan ninyo ni Paolo? Huwag kang gagawa ng issue. Tara na sa main table. Narinig mo ang sinabi ng aking ama. Magpakatino ka. Ang kanyang boses ay puno ng babala, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na ako natakot. Ang galit ay unti-unting pumalit sa takot. Habang patuloy akong naglalakad sa gitna ng mga matitingkad na ilaw at mapanlinlang ng ngiti, naiisip ko, gaano karami sa inyo, mga mahal kong tagapakinig, ang nakaranas na rin ng ganitong uri ng pagsubok. Kailan ba dapat manatiling tahimik at kailan naman kailangan ng kumilos? Ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay mahalaga para sa akin. Huwag ninyong kalimutan, hindi lahat ng ginto ay kumikinang, at hindi lahat ng tahimik ay mahina. Salamat sa pakikinig, at manatili kayong nakatutok para sa susunod na bahagi ng kwento ko. Sa maintable, ang mga sikat at mayayaman ay nag-uusap at nagtatawanan, na para bang walang anumang bahid ng kadiliman sa kanilang mundo. Ngunit sa aking mga mata, ang lahat ay tila ba isang laro. Patuloy akong nagmamasid, ang bawat detalye ay aking iniingatan sa aking isipan. Nang makarating kami sa main table, nakita ko ang paglapit ng tingin ni Katrina sa bulsa ng jacket ni Marco. Pagkatapos ay bahagyang hinawakan ni Marco ang kanyang bulsa, isang senyales para kay Katrina na nasa kontrol ang lahat. Ang ngiti ni Katrina ay puno ng tagumpay, isang ngiti na halos ay sumasabog sa kanyang mukha. Ang kanilang mga galaw ay tila isang bukas na libro para sa akin, lalo na ngayon na alam ko na ang kanilang lihim. Nagpaalam akong magpupunta sa banyo. Ngunit sa halip na dumiretso, pumunta ako sa isang liblib na sulok, kung saan tanging ako lamang ang makakarinig. Hindi nagtagal, narinig ko ang mahihinang boses ni Marco at Katrina. Sa isang tawag sa telepono, si Marco ay nagtatago sa isang haligi, nag-uusap sila ni Katrina. Ang gamot na pampabaliw ay sapat na, bulong ni Marco. Kailangan nating ipahiya siya para sa diborsyo. Si Katrina naman ay sumagot, huwag kang mag-alala, Marco. Alam mo naman, ang aking koneksyon ay malakas. Kapag naging balisa siya, wala na siyang laban. Ang daan-daang milyong piso ay atin. Dahil sa mahina niyang boses, napilitan akong lumapit pa ng bahagya para marinig ang bawat salita. Narinig ko rin ang pagbanggit ni Marco sa kanyang mga utang sa kasino na kailangan niyang bayaran. Doon ko natuklasan ang lahat. Hindi na lang ito simpleng pampatulog o pampasakit ng tiyan. Ito ay isang bagay na magpapabaliw sa akin, nasisira sa aking reputasyon, at magbibigay ng rason kay Marco na iwanan ako ng walang anumang karapatan. Ang kanilang balak ay hindi lamang para magdiborsyo, kundi para agawin ang lahat ng aking pinaghirapan, lahat ng aking karapatan bilang asawa. Ang kanilang layunin ay patunayan na mayroon akong mental instability upang mawalan ako ng karapatan sa aming mga ari-arian. Sa mga sandaling iyon, hindi na ako nakaramdam ng takot. Galit, ngunit isang galit na malamig at kalmado. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon.
Hindi ko hahayaang mangyari ang kanilang balak. Hindi ako ang magiging biktima ngayong gabi. Ang larong ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagpapanatili ng aking dangal at karapatan. Kailangan ko ng perpektong tiempo. Bumalik ako sa teble, nagkukunwaring walang narinig at walang nalalaman. Ang aking mga mata ay patuloy na nagmamasid. Inobserbahan ko ang posisyon ng mga baso sa aming mesa. Ang aking baso ng orange juice, ang baso ni Katrina na may cocktail. Ang aking compact powder ay naging aking salamin, isang extension ng aking mga mata na sumasalamin sa bawat galaw sa paligid. Ang pagmamayabang ni Katrina, ang kumpiyansa ni Marco, lahat iyon ay magiging susi sa aking plano. Naka-on ang telepono ko, nakahanda kung sakaling kailanganin ko. Nakalagay ito sa aking maliit na bag, handang gamitin sa tamang oras. Ang bawat detalye, bawat kilos, ay binalangkas ko sa aking isipan. Ang kanilang kayabangan ang kanilang magiging kahinaan. Nagsimulang magreklamo si Marco ng pananakit ng tiyan, kunwari. Tumayo siya, nagpaalam na pupunta sa banyo. Ngunit sa halip na dumiretso, umikot siya sa likod ng upuan ko, kunwari inaayos ang kanyang jacket. Sa pamamagitan ng aking compact powder, kitang-kita ko ang kanyang kamay na mabilis na kumuha ng bote mula sa kanyang bulsa at ibuhos ang buong laman nito sa baso ng orange juice ko. Ang likidong walang kulay ay agad na nahalo na para bang wala lang. Ang aking puso ay bumilis, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Bumalik si Marco sa kanyang upuan, may pilit na ngiti. Uminom ka, Elena. Namumutla ka. Ang orange juice ay makapagbibigay sa iyo ng enerhiya para bumati sa mga bisita. Alam kong peking-peke ang kanyang kabaitan, ang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Biglang lumabo ang mga ilaw sa ballroom. Nagsimula ang grandiosong intro music at ipinalabas ang corporate video presentation. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Ito na ang aking tiempo. Ang kaba ay bumalot sa akin, ngunit mas nangingibabaw ang aking determinasyon. Mabilis akong gumalaw. Ang aking kanang kamay ay tahimik na inilipat ang baso ko ng orange juice patungo kay Katrina at ang baso niyang cocktail ay sa akin naman. Walang nakapansin. Sa dilim at sa kanilang kayabangan, naging kakampi ko ang gabi. Ang bawat galaw ko ay tila ba isang balet, tahimik at eksakto. Pagbalik ng mga ilaw, inabot ni Katrina ang baso sa harap niya, ang baso ng orange juice na mailason. Hindi niya napansin ang bahagyang pagkakaiba ng kulay. Uminom siya, isang malaking lagok at isa pa. Nagreklamo siya, dise, ang weird ng lasa, medyo mapait, ngunit nagpatuloy sa pag-inom dahil sa matinding pagkauhaw. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen, walang kamalay-malay sa kapalaran na kanyang sinimulan. Si Marco naman, nakatingin sa akin, naghihintay na makita ang epekto. Hindi ka pa rin umiinom, bulong niya. Sinusubukan mo bang ipahiya ako? Inutusan ko yan para sa iyo. Walang galang ka sa asawa mo. Ngumiti lang ako at bahagyang nilagok ang cocktail na nasa harap ko, kunwari umiinom. Ang aking ngiti ay puno ng lihim, ng kaalamang hindi niya kailanman malalaman. Ilang sandali pa, hinawakan ni Katrina ang kanyang ulo. Ay, ang hilo ko bigla, reklamo niya kay Don Ricardo. Baka sa alak na ininom ko kanina? Nagsimula siyang pagpawisan at ang kanyang puso ay bumibilis. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay tila ba naghahanap ng kasagutan. Sa aking mga mata, alam kong nagsisimula na ang tunay na laro. Ang oras ay unti-unting lumilipas, at ang unos na kanilang pinlano para sa akin ay siya na mismong kanilang sasalubungin. Ang mga ilaw ay bumalik, ngunit ang kapaligiran ay hindi na tulad ng dati. Nagsimulang gumalaw ng kakaiba si Katrina. Ang mga mata niya, na kanina'y matatalas, ngayon ay malalabo na, ngunit puno ng matinding galit at ligaya. Sumasayaw siya, tumatawa ng wala sa lugar, at nagsasalita ng malakas, na para bang wala siyang pakialam sa libu-libong matang nakatingin sa kanya. Ang mga bisita ay nagbubulungan,
ang ilan ay nagtatago ng kanilang mga tawa, ang iba ay nag-aalala. Bigla, sa harap ng lahat, sinunggab ni Katrina ang mikropono mula sa host. Isang matalim na tunog ang kumalat sa buong bulwagan, at lahat ay napatingin sa entablado. Hindi na siya ang eleganteng kalihim na nakikipaghalubilo sa mga importante. Isa na siyang babaeng nawawala sa kanyang sarili, sumisigaw sa buong bulwagan, ang kanyang pulang gown ay tila nagliliyab sa ilalim ng ilaw. "Hello sa inyong lahat," sigaw niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng kalasingan at pagkagalit. "Mahal na mahal ninyo ako, hindi ba? Maganda, matalino, at sexy, hindi tulad ng asawa ng boss ninyo, yung matandang babae na nakakulong doon, yung parang mantel ng mesa." Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng paghamak. Ngunit ako, nanatili akong kalmado, pinagmamasdan ang bawat salita niya, ang bawat galaw niya. "Ito ang sandali. Ang Marco Valderrama na ito, ang inyong batang direktor," patuloy ni Katrina, itinuro si Marco na nanginginig na sa kanyang upuan, "ay isang utak talangka. Ang magagandang financial reports na ipinagmamalaki ninyo, ako ang gumawa lahat. Siya, marunong lang pumirma at maglaro ng golf. Alam ninyo ba, baon siya sa utang. Daan-daang milyong piso sa sugal sa ibang bansa. Kayamanan ninyo, Valderrama, nilulustay niya lang sa kasino at sa mga babae." Nagulantang ang buong bulwagan. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan, ang mga bulungan ay naging gulat. Si Don Ricardo, na kanina ay ngumingiti, ngayon ay namumutla, ang kanyang mukha ay naging parang papel. Si Marco naman, ay nanigas sa kanyang kinaupuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, galit at kahihiyan ang nagbabasa sa kanyang mukha. "At ikaw, Elena? Ikaw ang pinakatangang babae sa mundo," sigaw muli ni Katrina, itinuro ako. "Bakit ka pa nakakapit sa isang basurang lalaki? Alam mo ba? Nang lagyan ka ni Marco ng gamot sa inumin, hindi lang para baliwin ka, kundi para ipamukha sa lahat na may sakit ka sa utak, para diborsyuhin ka at makuha ang iyong mana. Nasa bangkarot si Marco, Elena. Kailangan niya ang pera mo para takpan ang kanyang mga utang." Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ang sakit ang naramdaman ko, kundi isang malamig na kumpirmasyon. Ang lahat ng aking hinala ay nagkatotoo at higit pa. Ngunit hindi pa tapos ang pasabog ni Katrina. "Ricardo, mahal ko, tulungan mo ang iyong Katrina," sigaw niya, nilapitan si Don Ricardo na tila nanigas sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kamay ni Don Ricardo, na parang isang bata. "Tinatrato nila ako ng masama. Ayaw ng anak mo sa akin, dahil gusto niya akong patayin tulad ng gusto niyang patayin ang kanyang asawa. At sa kanya hinimas ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag. May regalo ako sa iyo, Ricardo, mahal ko. Isang regalo na ikagagalak mo at magpapalimot sa iyo sa isang bigong anak na tulad ni Marco. Anak mo ito, Ricardo. Hindi sa Marco na iyan. Anak ng Presidente Valderrama ito, naiintindihan mo? Kaya, Marco, tatawagin mo akong madrasta." Ha ha ha! Ang huling pasabog ni Katrina ay tumunog sa buong bulwagan na parang isang bomba. Ang lahat ay natahimik, tanging ang hiyaw ni Katrina ang naririnig. Ang mga mukha ng mga bisita ay puno ng pagkabigla, kahihiyan at pagkasuklam. Hindi ko na kailangan ng anumang kumpirmasyon. Ang katotohanan ay lumabas na, sa pinakamagulong paraan. Sa likuran ng bulwagan, isang malakas na tunog ang narinig. Si Doña Sofia, ang ina ni Marco, ay bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mukha ay puno ng pighati at gulat. Nanginginig si Marco. Pumuputok ang mga ugat sa liig niya. Tinitigan niya ang kanyang ama at si Katrina na magkadikit. Ang kanyang utak ay nag-short circuit. Ang kanyang ama ay nakipagtalik kay Katrina, sa babaeng pinaniniwalaan niyang kanya. Ang lahat ng kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Sa wakas, ang hustisya ay nagsimulang magpakita ng kanyang tunay na mukha. Sa sandaling nakita ni Marco ang kanyang ina na bumagsak,
may isang bagay na nabasag sa loob niya. Ang kahihiyan, galit, pagkasuklam, at pagtataksil ay nagsama-sama sa isang alon ng hindi mapigilang puot. Hindi na niya nakita ang kanyang ama bilang isang otoridad, kundi bilang kanyang pinakamamahal na kaaway. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handa ng sumabog. Bastardo, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig, habang sinugod niya si Don Ricardo. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng aking biyenan. Bumagsak si Don Ricardo sa mesa ng buffet, kasama ang mga mamahaling cake na nabasag at kumalat sa kanyang damit. Ang kanyang mga baso ay nagliparan, at ang mga plato ay nagkalat. Kinuha mo ang lahat sa akin, ang aking pagmamalaki at ngayon ang aking asawa, matandang berde. Nagulantang ang buong bulwagan. Ang mga bisita ay nagsigawan, ang ilan ay nagtatakbuhan papalayo, ang iba ay abala sa pagkuha ng video gamit ang kanilang telepono. Ang mga mamamahayag na naroroon ay agad na nag-record, alam nilang ito ang pinakamalaking scoop ng taon. Ang kaguluhan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Parating na ang mga sirena ng ambulansya at pulis, hudyat na magsisimulan na ang legal na yugto ng drama ng pamilya Valderrama. 3 security guard ang sapilitang naghiwalay kina Marco at Don Ricardo. Pinipigilan nila si Marco na patuloy na saktan ang kanyang ama. Si Don Ricardo naman ay nakahandu sa isasahig, hawak ang kanyang mukha, ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang ilong. Si Katrina naman, sa kanyang kalasingan, ay tuwang-tuwa, pumapalakpak at sumisigaw. More, Marco. Sige, sige pa. Ha ha ha. Deserve mo yan, matanda. Ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig, isang musika ng katarungan. Dahan-dahang akong tumayo mula sa aking upuan. Tuwid, kalmado at elegante. Wala ni isang mansa sa aking asul na damit. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaan na matagal nang hindi ko naramdaman. Dahan-dahan kong hinubad ang aking puting singsing ng kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa aking sumpa, sa aking pag-asa, sa aking pagmamahal. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon, sa isang bahagyang galaw, ibinagsak ko ang singsing sa sahig, sa harapan ng mukha ni Marco na nakaluhod, hawak ng mga gwardya. Ang tunog ng singsing na bumagsak sa marmol ay tila ba isang huling paalam. Maligayang bati sa iyong bagong kapatid, mahal ko, bulong ko, puno ng pait. Hindi na ako lumingon pa. Ang nakaraan ay tapos na. Umalis ako sa magulong bulwagan, ang aking mga yapak ay tahimik. Sa labas ng pinto, naroon si Atty. Paolo Reyes, nakangiti na para bang naghihintay sa akin. Tara na, Paolo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at malakas. Tapos na ang palabas. Isang napakasatisfying na pagtatapos. Tumango si Paolo, tara na, Elena. Handa na ang kotse ko. Habang papalabas kami, rinig ko na ang mga sirena ng pulis at ambulansya. Ang ingay ng kaguluhan ay unti-unting lumayo sa aking pandinig, at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paglaya. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang gabing iyon, mga mahal kong tagapakinig. Ang bawat sandali ay parang isang matalim na balaraw na tumatago sa aking puso. Ngunit sa bawat sakit, may natutunan ako. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, pakitulungan po akong magkomento ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong pagdalo ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko pa ang huling bahagi, ang bahagi ng tunay na paglaya. Nang umalis kami mula sa lobby ng hotel, niyakap ng malamig na hangin ng Maynila ang aking mukha. Isang sariwang simoy na kaiba sa impyernong iniwan ko sa bulwagan. Ang ingay ng syudad, ang tunog ng mga kotseng dumadaan, ang lahat ng iyon ay tila ba musika sa aking pandinig. Hindi ito ang ingay ng kaguluhan, kundi ang hudyat ng isang bagong simula. Sa wakas, malaya na ako. Isang malalim na ginhawa at kapayapaan ang bumalot sa akin, isang pakiramdam na matagal nang hindi ko naramdaman,
Tila balibo-libong tinik na nakatago sa aking puso ay sabay-sabay na inalis. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim, na parang mga pangako ng isang bagong umaga, isang kinabukasan na akin lamang, walang bahid ng pagtataksil at kasinungalingan. Sa sasakyan ni Paolo, tahimik lang ako, pinagmamasdan ang nagdaang tanawin. Ngunit sa loob ko, ang aking isip ay puno ng mga kaisipan. Ang gabing iyon ay isang pagtatapos, ngunit isa ring matinding simula. Tapos na ang pagiging biktima, tapos na ang pagtitiis. Ngayon, ako ay isang Elena na malaya, buo, at handang harapin ang anumang hamon. Ang mga taon ng pananahimik, ng pagmamasid, ng pagtitimpi ay nagbunga. Ang lahat ng kanilang ginawa, ang kanilang kasamaan, ang kanilang kasakiman ay nagbalik sa kanila. Hindi ako ang nagpahirap sa kanila, kundi ang kanilang sariling mga desisyon. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng maliwanag na parang ipinagdiriwang ang aking kalayaan. Ngunit para sa pamilya Valderrama, ang araw na iyon ay ang simula ng kanilang katapusan. Sa telebisyon, sa bawat channel, lumabas ang balita na yumanig sa buong bansa. Breaking news, nakakagulat na iskandalo sa anibersaryo ng isang magnate. Ama at anak nag-away dahil sa buntis na kalihim. Ang bawat pahayagan ay may malalaking headline, ang kanilang mga mukha ay nakalatag sa mga unang pahina, ang kanilang kahihiyan ay nakalantad sa buong mundo. Hindi na maililihim ang lahat. Ang kanilang karangyaan, ang kanilang pangalan ay nadungisan na. Ang mga amateur video na naitala ng mga bisita ay agad na nag-viral sa social media. Milyon-milyong views, libu-libong komento, lahat ay nagsasalita tungkol sa pagbagsak ng pamilyang Valderrama. Nag-trending ang #Valderrama family drama at #End of the mistress. Ang bawat detalye ng kaguluhan, ang mga suntukan ni Marco at Don Ricardo, ang mga hiyaw ni Katrina, ang lahat ng iyon ay naging paksa ng mga usapan. Ang kanilang pribadong drama ay naging pampublikong palabas. Hindi ko man gustuhin, ngunit ang kanilang pagbagsak ay kinukumpirma ng bawat video, ng bawat post. Ang epekto sa kumpanya ay agad na nakita. Bumagsak ang halaga ng shares ng kumpanya ni Don Ricardo ng 40% sa isang araw. Bilyon-bilyong piso ang nawala sa isang gabi, lahat ay dahil sa kanilang sariling kasakiman at mga lihim. Ang mga namumuhunan ay nag-aalala, ang mga empleyado ay nababahala. Ang Valderrama Empire, na itinayo sa mga dekada ng pagtatrabaho at reputasyon, ay nanginginig sa kanyang pundasyon. Ang isang gabi ng kalasingan, ng galit, at ng pagtataksil ay sapat na para gumuho ang lahat. Si Marco Valderrama ay formal na kinasuhan ng physical injury dahil sa pambubugbog sa kanyang ama sa publiko. May daan-daang saksi at video ebidensya, hindi na niya maitatanggi ang kanyang ginawa. Ayon kay Atty. Paolo Reyes, na aming kaibigan at abogado, maaari siyang maharap sa mahigit 5 taon sa bilangguan. Ang kanyang pagkabagsak ay hindi na mapipigilan, Elena, sabi ni Paolo habang kami ay nasa kanyang opisina, pinag-uusapan ang susunod na hakbang. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nagbalik sa kanya, at sa pinakamasakit na paraan. Ang dating mapagmataas na si Direktor Marco Valderrama, na dating namumuhay sa luho at kapangyarihan, ngayon ay isa ng bilanggo, ang kanyang kalayaan ay nawala, ang kanyang pangalan ay nadungisan. Si Don Ricardo naman, ang dating mapagmataas na patriarka, na walang sinumang makakapagsabi ng anumang masama, ay nagkaroon ng matinding stroke at nasa koma sa intensive care unit. Hindi sigurado ang mga doktor kung ganap siyang makakabawi o kung magkakaroon ng permanenteng paralisis. Ang balita ay kumalat na parang dagundong sa buong industriya. Ang Valderrama Empire, na pinamahalaan niya ng may bakal na kamay, ay nanginginig, ang pundasyon nito ay gumuho. Ang kanyang mga desisyon, ang kanyang bulag na pagmamahal sa kanyang anak, at ang kanyang sariling pagtataksil, ay nagdulot ng kanyang sariling pagbagsak. Siya na dati ay mailahat ng kapangyarihan, ngayon ay nakasalalay na lamang sa mga makinang bumubuhay sa kanya. Si Katrina, ang babaeng nagsimula ng lahat ng kaguluhan,
ay ipinasok sa isang psychiatric ward para sa detox at mental evaluation. May mataas na konsentrasyon ng psychotropic substances sa kanyang dugo na nagpapatunay na ang droga ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang sistema. Dahil sa labis na dosis ng droga, ang kondisyon ng kanyang fetus ay itinuturing na high risk. Ang kanyang pagtawa at paghiyaw sa bulwagan ay napalitan ng tahimik na pagdurusa sa isang silid na puno ng puting pader. Ang kanyang kagandahan ay kumupas, ang kanyang ambisyon ay nawala, napalitan ng isang sirang pag-iisip. Ang kanyang plano na makamit ang lahat ay naghatid sa kanya sa kapahamakan. Kailangan kong ipagpatuloy ang demanda sa diborsyo, sa lalong madaling panahon, sabi ko kay Paolo, ang aking boses ay puno ng determinasyon, walang bahid ng pagdududa. Ngayong nasa bilangguan si Marco at nasa ganoong kondisyon si Don Ricardo, ito ang pagkakataon. Walang makakahadlang. Hindi na ako nag-aatubili. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kailangan kong protektahan ang aking sarili, ang aking mga karapatan, at ang aking mga ari-arian. Tumingin si Paolo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga. Elena, ngayon, wala na silang kapangyarihan para pigilan ka. Ang lahat ng iyong mga karapatan at ari-arian ay kukunin natin. Ikaw ang nagwagi, Elena. Sa pinakamataas na paraan, nang hindi mo kailangang dumihan ang iyong mga kamay. Ang aking bagong kabanata ay nagsisimula na. Hindi na ako ang dating Elena, ang biktima. Ngayon, ako ay isang babaeng malaya, malakas, at handang harapin ang anumang hamon na ihahain ng buhay. Ang hinaharap ay maliwanag, at ang bawat desisyon ko ay para sa aking sariling kapakanan, walang takot, walang pagdududa, at puno ng pag-asa. Ang pagbagsak ng Valderrama Empire ay ang aking pagbangon. Ang kanilang mga luha ay ang aking kapayapaan. Ang kanilang pagkawasak ay ang aking kalayaan. Lumipas ang 3 buwan. Ang mga kaso ay natapos na, ang mga hatol ay inilabas na. Ang katarungan, na tila ba matagal nang nagtatago sa dilim, ay sa wakas ay nagpakita ng kanyang mukha. Ang sentensya ay lumabas na para kay Marco. 6 na taon sa bilangguan. Nadagdagan pa ang kanyang sentensya dahil sa pananakit sa kanyang ama sa publiko at sa pagmamay-ari ng iligal na psychotropic substances. Ang dating mapagmataas na si Direktor Marco Valderrama, ngayon ay isa ng bilanggo, ang kanyang mga pangarap at ambisyon ay nawasak, kasama ng kanyang kalayaan. Ang kanyang mga luho, ang kanyang mga kasino, ang lahat ng iyon ay malayo na sa kanya. Si Don Ricardo, ang dating mapagmataas at makapangyarihang tao, ngayon ay nakahiga, paralisado ang kalahati ng katawan, sa isang marangyang nursing home. Walang bumibisita sa kanya. Ang kanyang kaharian ay gumuho, ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, ngunit walang buhay, walang pag-asa. Ang kanyang mukha, na dating puno ng otoridad, ngayon ay puno ng paghihirap. Ang ina ni Marco, si Donna Sofia, ay agad ding nag-file ng diborsyo at lumipad patungong ibang bansa, hindi na nakayanan ang kahihiyan. Ang pamilyang Valderrama, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay isang basag na salamin na nagkalat sa sahig. Si Katrina ay nanatili sa psychiatric ward. Ang pinsala sa kanyang neurological system dahil sa overdose ay malubha. Madalas siyang mayroong hallucinations at nagsasalita mag-isa, ang kanyang mga mata ay walang direksyon. Ang kanyang kagandahan ay kumupas, ang kanyang ambisyon ay nawala, napalitan ng isang sirang pag-iisip. At kahapon, lumabas ang resulta ng ICT test ng sanggol na dinadala ni Katrina. Ang resulta ay positibo. Tugma ito ng 79.9% sa SAE ni Don Ricardo. Isang pait ngunit nakapagpapalaya na tawa ang lumabas sa aking bibig. Kaya pala totoo. Si Marco ay nakulong dahil sinaktan niya ang kanyang ama, para lang protektahan ang isang babae na buntis sa sarili niyang kapatid sa ama. Ang guhit ng Diyos ay talagang nakakatawa, puno ng ironya. Isipin ninyo kung paano nabaliw si Marco sa loob ng kulungan nang malaman ito.
Hindi lang niya nawala ang kanyang asawa, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang kanyang pagmamalaki bilang isang lalaki. Ipinagtaksil ng sarili niyang ama at ng babaeng pinaniniwalaan niyang tunay na pag-ibig. Ang kanyang mundo ay naging impyerno, isang impyernong siya mismo ang lumikha. Para sa akin, ang lahat ng ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang sariling paraan. Ang kapangyarihan, ang pera, ang pagmamayabang, ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa kanilang pagbagsak. Ang kanilang imperyo ay gumuho, at sa pagbagsak nito, ang isang bagong simula ay lumitaw para sa akin. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan, na para bang ang lahat ng mabigat na pasanin ay inalis na. Ganap nang natapos ang aking diborsyo. Ang mabigat na pasanin ng pagiging isang masunurin na asawa, isang kinasusok lamang manugang, at isang pinagtaksilang babae ay ganap nang inalis. Ang mga papeles ay pirmahan na, at ang aking bagong buhay ay opisyal nang nagsimula. Wala nang Marco, wala nang Don Ricardo, wala nang Katrina. Tanging ako na lamang, si Elena, ang malaya at buo. Wala kang ginawang mali, Elena, sabi ni Atty. Paolo habang nagkakape kami sa isang tahimik na cave. Sa totoo lang, ikaw ang nagwagi ng buo. Nang hindi nadudumihan ang iyong kamay o gumamit ng karahasan. Hinayaan mo lang silang sirain ang kanilang sarili. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kumpirmasyon sa aking puso. Ang aking kwento, mga mahal kong tagapakinig, ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil at paghihiganti. Ito ay tungkol sa mga aral ng buhay, mga aral na nais kong ibahagi sa inyo. Una, para sa mga magulang na tulad ni Don Ricardo, ipinakita ng kanyang pagbagsak ang limitasyon ng bulag na pagmamahal at ang kapahamakan kapag kinokontrol ang mga anak sa ngalan ng ipag-ibig. Ang tunay na pundasyon ng isang pamilya ay pag-unawa at paggalang, hindi ang kapangyarihan at materyal na bagay. Ang pagmamahal na walang hangganan, lalo na kapag nagpapabulag sa mga maling gawain, ay maaaring magdulot ng mas malalim na sugat. Pangalawa, para naman sa mga anak na tulad ni Marco, ang kanyang pagkasira ay nagpakita ng halaga ng pasasalamat, responsibilidad, at kung paano masisira ng kasakiman ang lahat ng magagandang bagay. Walang sinuman ang may karapatang ituring na given ang pagmamahal ng magulang o ang karangyaan na minana. Ang paghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagtataksil at paglustay ay magdadala lamang sa kapahamakan. Pangatlo, ang kwento ko ay naglalarawan ng linya sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, pananahimik at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. At minsan, ang matalinong pagganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad, isang paraan upang ipakita na ang masama ay hindi laging nagtatagumpay. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan, kundi isang kalasag, isang sandata. Itinaas ko ang aking tasa ng kape. Para sa mga basong pinalitan, bulong ko. Para sa iyong kalayaan, sagot ni Paolo, itinaas din ang kanyang tasa ng kape. Ang tunog ng mga tasa na nagbanggaan ay tumunog ng maganda, nagsara ng isang madilim na pahina sa aking nakaraan. Hindi na umiiral ang masunurin at tangang si Elena. Ngayon, mayroon na lamang isang malaya, mayaman at masayang Elena. Tumayo ako, inayos ang aking damit, at lumabas mula sa cave na may nakataas na noo. Sa malayo, ang mga labi ng pagkawasak ni na Marco, Katrina, at Don Ricardo ay hindi na kundi alikabok lamang na naiwan sa aking mga yapak. Hindi na ako lilingon pa. Huwag kang maghukay ng hukay ng may masamang hangarin na saktan ang iba. Sa huli, ikaw ang maaaring mahulog dito. Bagamat ang kasakiman at pagtataksil ay tila nagtatagumpay sa simula, ang katapatan at pasensya ay laging makakahanap ng paraan upang makaganti sa pinakaelegante at pinakamasakit na paraan. Ang kwento ni Elena nagtatapos dito. Ngayon, pagkatapos ng lahat, ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Elena? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba,
binabasa ko ang bawat isa. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga para sa akin. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpadama sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama din ito. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod ikaw na mismo ang magiging boses ng sarili mong kwento.